Alright mga amigos, kahapon nga po matagumpay na nadepensahan ni WBA World Featherweight Champion Nick "The Wrecking Ball" ang kanyang WBA title kontra sa former World Champion na si Ronnie Rios. Wagibay at 10th round TKO si Nick Ball at 3 beses niyang pinabagsak sa laban si Ronnie Rios. Isa sa round 3 nang magpakawalan ng 9 na kombinasyong suntok si Nick Ball. Talaga namang hindi malaman ni Ronnie Rios kung saan siya magtatago. Sa round 4 ng laban, bagamat hindi bumagsak si Ronnie Rios pero na-outbalance naman siya sa tuwing tinatamaan ng mga kombinasyong suntok ni Nick Ball. Tulad ni Isaac Pitbull Cruz, hindi lang atake ang mapupuri mo kay Nick Ball sapagkat kaya rin niya tumanggap ng mga malalakas na suntok. Sa madaling salita, matibay din si Nick Ball. Muli na namang napabagsak ni Nick Ball si Ronnie Rios sa round 7, although may konting tulak yon, pero dahil sabay sa suntok, ni-ruled na knockdown yon ng referee. Isa pa sa mga magandang katangian nitong si Nick Ball mga amigos kung saan-saan nang gagaling ang suntok nito. Iba't ibang klase, mabilis na, malakas pa. At pagtungtong nga po ng round 10 mga amigos, grabing mga kombinasyong suntok, mga sunod-sunod na uppercut ang pinakawalan nitong si Nick Ball. Muli na naman siya naka-score ng knockdown at pinalabas nga po sa ring itong si Ronnie Rios. Bagamat nagawa pang makatayo ni Ronnie Rios pero hindi na po nasikmura ng kanyang corner ang kanyang sinapit. At ipinatigil na nga po ang laban. Kaya naman the winner by 10th round TKO and still WBA Featherweight Champion of the World, Nick "The Wrecking Ball. Na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 21 wins, no losses, 1 draw with 12 knockouts. Sa pagkakapanalong ito ni Nick Ball mga amigos, tinatarget niya ngayon ang paikipag-rematch kay WBC World Featherweight Champion Ray Vargas. Dahil sa naging unang laban nga po nila ay naging tabla ang kanilang laban. At syempre kung hindi makuha ang Ray Vargas fight, isa rin si Nick Ball sa mga nag-aasam ng Naoya Inoue sweepstakes. Dahil sinasabi nga po wala naman ng banta kay Inoue pagdating sa super bantamweight division. Sa featherweight na talaga ang mga matitinding susunod na hamon kay Inoue. Wika nga po ni Nick Ball, "Everyone is going on about Inoue's name, aren't they? He's a super bantamweight. There isn't any super bantamweights calling him out. But obviously, if he comes up to my weight, I'm going to show him who the man is at this weight. Of course, I'd fight him 100%. He's a quality fighter and everyone is speaking us fighting, so of course I would." Yan po ang pahayag ni Nick Ball nang matanong siya sa kanya mga possible next fight. Pero ang tanong, malaki nga ba ang tsansa nitong si Nick Ball na talunin si Naoya Inoue sakaling umakyat sa featherweight si Naoya Inoue? Well, kung ako po ang tatanungin, para sa akin malaki po ang chance nitong si Nick Ball kay Naoya Inoue sa kadahilan ng 126 pounds na po yun sakaling maglaban sila ni Inoue. Nakita na po natin ma-knockdown si Naoya Inoue sa kanyang pag-akyat sa super bantamweight division mula sa mga kamao ni Luis Nery. So hindi po natin alam kung paano magre-react ang katawan ni Naoya Inoue kapag tinamaan siya ng isang full-fledged featherweight. And stylistically po mga amigos, tanging si Luis Nery lang po ang pasugod lumaban o aggressive fighter sa huli mga nakalaban ni Naoya Inoue. Pero ang problema, medyo mabagal po itong si Luis Nery kumpara kay Nick Ball na mabilis, pasugod, volume puncher, malakas, at higit sa lahat matibay din na parang si Pitbull Cruz. Kaya naman sa aking opinion po mga amigos, ikukonsidera ko na isa sa mga pinakadelikadong makakalaban ni Naoya Inoue itong si Nick "The Wrecking Ball".